What's up, yo guys? This is Carl Loyola again. Welcome to the Pageant Passion Podcast, Grounding Conversations. This is your ultimate podcast for all things pageantry. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. So yeah, this is our first episode for this year, 2025. Welcome to the new year, new era, new us this year, 2025. So dahil nga dyan, ayan, sinipag tayo mag-upload ngayong January 1st para tuloy-tuloy yung upload natin hanggang matapos tong taong 2025, no? At nang sa ganon, kayo din, hindi lang ako, kayo din ay sipagin ngayong taon na gawin lahat ng mga gusto natin gawing sa buhay, no? At naway masaya nga ang lahat na sumalubong sa taong 2025 at itong taon na to, Year of the Wooden Snake, ay sana maging maganda ang pasok sa atin at talaga naman maganda ang mangyari sa atin, no? The whole year. Ilang araw ba? 365? 366 days? So yeah, let's see what will happen next. So nung nakaraang December 25, nung 2024, Pasko, ayan, nagpasabog nga. Pinagalaw ni Winwin Marquez ang baso nung sumayaw siya ng isang Mexican dance na ginamit niyang background song or opening song sa katatapos lang na Miss Universe pageant sa Mexico. And then kahapon, or should we say kanina lang, ilang minuto bago sumapit ang alas 12, January 1st, nagpagalaw na rin ng baso si Iliana Aduana. Ngayon, ang caption ng pinagalaw niyang baso ay "We are ready" or "Ready for you 2025". Wala naman nakapag-kumpirma kung saan siya ready, kung ready ba sa hamon ng buhay or ready ba para sumabak ulit sa pageantry this year. Sampang pageant, Miss Universe Philippines, Miss Grand International, walang nakakaalam. So dahil nga sa pagpapagalaw na iyon, iyan ng baso, mukhang siya na ang pangalawa or pangatlong nagpagalaw ng baso ngayong taon. So unahin na nga natin si Winwin Marquez. Last episode ng ating podcast na pag-usapan na rin natin siya na kung may mukha talagang 100% sure na sa mga nagpagalaw ng baso na ito, yun na nga ay si Winwin Marquez. And kanina nga pagsapit na ng alas 12, nagpagalaw din si Yana ng baso. Pero mukhang hindi lang siyang nagpagalaw ng baso kanina ng alas 12 dahil si Katrina Legado nagpagalaw din ng baso. So ano kayang ibig sabihin ng mga gantong post? Mga ready na daw sila sa 2025, no? Pwedeng nangaharot lang ang mga ito. Hinaharot lang ang mga pageant panis. Pero pwedeng talagang vocal na sila sa kung ano man ang balak nila ngayong 2025. So sa last episode natin, na banggit ko nga doon na mukhang kumpirmado na meron nang 5 title holders in Philippine pageantry na sasabak sa MUPH for this year. Ngayon nga, kakasagap ko lang ulit ng balita, 6 na nga daw sila. So sa tingin nyo, sino kaya tong pang-6 na dumagdag dito? Dun sa last episode natin, ang 5 tinutukoy ko doon ay si Winwin Marquez, Iliana Aduana, Caitlyn Payton, Dindy Pajares at Patch Magtanong. Pero mukhang imposible nga si Patch Magtanong, kaya alisin na natin siya dun sa 5. Pero talagang lumalaban pa rin ako kay Dindy Pajares, kay Caitlyn Payton, kay Yana Aduana at kay Winwin Marquez doon sa listahan. Pero dahil nga ngayon 6 na sila, tapos bigla namang nagpagalaw ng baso si Kat Legado. So, silang 6 na ba ang inaantay natin for the Miss Universe Philippines 2025? What are your thoughts, mga pageant panis? Comment below. So, unahin na nga natin si Winwin Marquez. Kung meron mang sure sa 6 na ito na nga, mukhang si Winwin Marquez na ito. Though, sabi nga natin dun sa last episode natin, hati-hati pa rin reaksyon ng mga madla dahil babasagin talaga ni Winwin ang gusto ng JKN era ngayon. Dahil si Winwin talagang lahat taliwas siya sa gusto ng JKN era. Si Winwin, mother na, nag-age na din, at evident naman and vocal tayong lahat na nasa short side si Winwin ngayon. Talagang babaliin niya nga ang gusto ng JKN era ngayon. Ibang-iba siya sa hulma na hinahanap. So, paano kaya o anong laban ang ibibigay ni Winwin this year kung sakaling itutuloy niya ang pagsugal niya sa Miss Universe Philippines 2025? Though may nag-iisang advantage naman talaga si Winwin, which is yung kanyang pasarela. Yun yung advantage talaga kapag dancer ka, nakakapagbigay ka talaga ng natural at talaga namang kahanga-hangang pasarela. Kagaya nga na nangyari noong 2015
Kung natatandaan nyo nga, Binibining Pilipinas 2015, maingay ang candidacy niya kasi nga, syempre, Marquez siya, hype talaga, pero hindi lang dahil hype siya, kaya nanguna siya sa competition noon, kundi dahil magaling talaga siya. At alam nyo yan, dahil nakita nyo yan during the 2015 edition of the BBP. Best in talent, nakuha niya kasi nakita niya naman talaga yung talent. Nakuha niya rin ang Jog Jeans nung mga panahong iyon. Isa nga ang Jog Jeans sa mga coveted special awards na kapag nga nakuha mo, ay sinasabing magkakakorona ka, pero hindi nga yun yung nangyari dahil si Winwin umusad lang hanggang semis. Pero talagang nilaban niya yung competition na yon kahit sa Q&A. Nakita niyo namang solid talaga yung naging performance niya. Pasarela, Q&A at talaga namang pag-present niya sa sarili niya. So solid talaga. Akala ko nga sa kanya na ibibigay yung koronang yon, pero talagang hindi sa kanya nakatadhana ang Miss Universe crown during that year. Kaya naman si Winwin umuwi as semis lang. Kahit second tier crown wala siyang nakuha nun. Pero hindi nga natin alam na ang tadhana dahil sino mag-aakala lang 2017, pagsali niya ulit ng Miss World Philippines, siya naman na nakakuha ng koronang kaka-acquire pa lang ng ALB Circle of Pageant during that year, which is the Reina Hispano-Americana. Siya nga ang kauna-unahang Pinay na pinadala sa Bolivia para sa pageant na ito. At siya din ang kauna-unahang nanalo para sa corona ng Reina Hispano-Americana para sa Pilipinas. So, talagang siya lang tinudugura ang Latina Slayer dahil siya lang yung Asian during that year, ng 2017 sa RHA. Talaga namang silinay niya lahat ng mga Latinas doon. So, from there, minahal na talaga ng mga pageant fans. Minahal na talaga ng mga pageant fans si Winwin ng sambayan ng Pilipino. Kasi nga, dahil sa pinamalas niyang galing noon. At syempre, nasa dugo nga rin talaga nila ang pagiging title holder sa mga beauty pageants. Kasi nga, Marquez siya, diba? From Melanie Marquez, sa kanyang tita, ayan, sa kanyang pinsan na si Michelle Marquez D. At ngayon, si Winwin, na talagang very vocal ang pagbabalik. So, sa ganitong kalibre ba, ano ba sa tingin nyo ang mangyayari kay Winwin if ever na pupusta or sasabak nga siya sa Miss Universe Philippines 2025. Though hanggang ngayon, wala pa rin talagang clear confirmation ha. Wala pang nakakapagkumpirma na sasabak nga talaga siya. Puro pagalaw pa lang ng baso. Pero itong pagalaw ng baso na ito ni Winwin ay mukhang nagkakahulugan talaga ng 100% sure na talaga siya. Kasi obvious naman lahat sa mga pageant pages, lahat kinakalat na, no? Lahat kalat na ang ingay talaga. Pero let's see kung ano nga ba mangyayari sa kanya sa mga susunod na araw. Then, let's talk about Iliana Aduana na. Kasi nga si Yana, ito lang, kasasabi lang natin kanina na kanina nagpagalaw din ng baso. So, sa mga oras na ito, pinagsasabong na ang dalawa, Winwin Marquez versus Iliana Aduana. So parang yung pagsabong sa kanilang dalawa, parang yung pagsabong nila Atisan no? Atisan ni Alexi Brooks, ngayon Marquez versus Aduana naman ang sabong na nagaganap. Tapos ang ending pala, wala pala sa kanilang dalawa mangyayari, no? So ano kaya mangyayari ngayon sa candidacy ni Iliana? So sa MUPH ba siya ready? Or sa Grand, who knows? Tingnan natin. So kaya na wala na ulit tayong pag-uusapan. Sabi ko nga si Yana ang nakatik ng JKN prototype. Though siguro gusto ng JKN, mas matangkad pa siguro kay Yana, pero at least si Yana malapit na dun sa hulmahan. So age-wise, okay pa rin naman talaga. So tingnan natin. Though may issue nga when it comes sa representation ni Yana kasi nga tiga Laguna si Yana. So, tingnan natin. Or ano kaya mangyayari? Saan siya kukuha ng representation? Kasi kung bibili ng franchise nga daw ang Siniluan Laguna, ay kailangan pa nila makipag-usap dun sa franchise mismo ng Laguna. Kasi parang hindi ganun magiging kadali ang pagbili ng franchise ng bawat isa. Or baka naman, ibang tao nang i-represent ni Yana or ibang province. Tingnan natin kung sakali talagang gusto niya mag-MUPH. Pero malay nga natin, sabi nga natin, baka naman sa Grand siya talaga nakafocus ngayong taon. So, let's see. Or baka naman hindi siya ready. Baka naman yung caption niya dito sa IG na to ay hindi ready sa pageant, kundi ready sa hamon ng buhay naman. No? Baka naman tayo mga pageant fans lang talaga nagbigay ng meaning, no? So, yan na naman hinaharot ang mga pageant fans. So, wala pa na nakakapag-kumpirma. Again, lahat tikom ang bibig. Wala nagkukumpirma kung ang Yana nga ba ay magmi-Miss Universe Philippines at saan nga ba kukuha ng franchise ang Iliana Aduana ngayon. So, ayan ang malalaman natin sa mga susunod na araw. Next naman natin,
natin, Katrina Legado, dahil kanina nagpagalaw din siya ng baso. Ito ang maugong, si Katrina Legado. Bago matapos ang taon, maugong na kuya, si Kat, ang mukhang representative ng Taguig ngayon. Bla bla bla, ganyan. Pero hindi ako naniniwala kasi nga recently sa bench audition, nakita naman natin si Kat na parang hindi pa ganon ready ang katawan niya. Yung hulmahan niya hindi katulad noong 2022 edition. Nakita nyo medyo nag-gain siya ng weight ngayon. So hindi ako naniniwala na mukhang ready ang Kat for the 2025 until nagpagalaw nga siya ng baso kanina din kasabay ni Yana at mukhang siya nga ulit ang makikita nating representative ng Taguig. Though hindi 100% sure, wala nakakapag-confirm nito. Pero based pangaharot ng mga delegates na ito na inaabakan nga natin this year, mukhang accurate ang mga pagalaw na baso nila at sila nga mukhang makikita natin this year, no? So when it comes to Kat Legado kung ating matatandaan, Kat Legado sa second runner-up during the 2022 edition. Nag-Reina Hispano-Americana din siya noong 2019 at nanalo ng runner-up spot. So may napatunayan na din. Galing din ALV Circle of Pageant katulad ni Winwin Marquez. Parehas galing RHA. So tingnan natin kung magsasalpukan ba ang dalawang galing ALV, ang galing Reina Hispano-Americana sa darating na Miss Universe Philippines 2025. Walang kaso kay Katrina Legado. Maganda ang hulmahan ni Katrina Legado. Nakita nyo naman siya noong 2022. Halos magkatulad na sila ni Dominican Republic noong 2022 din. So, ang ganda ng hulmahan daw. Ang concern lang daw ng iba kay Kat, ng ibang mga pageant panisay ang kanyang Q&A. Pero ngayon, guys, again sa JK and Ira, hindi na nagmamatter ang Q&A. So, dead mahina natin yon. But overall, prototype ni Katrina Legado plus yung age niya, ito talagang sumasakto pa sa kung ano man ang hinahanap ng JK and Ira. Kung sakaling magmamaterialize ang candidacy ni Katrina Legado this year, pupusta. Isa rin to sa mga pupustahan ko talaga. And then, Caitlyn Payton, hindi pa rin nawawala ang chismisan sa talipapa na si Caitlyn Payton nga ay maglalaban para sa probinsya ng Aklan. So, dito, naniniwala pa rin ako na may Caitlyn Payton tayo na makikita. Although si Caitlyn Payton hindi siya busy sa pag-iingay ng baso, tahimik lang siya. Mukhang nakikita ko nga sa kanya yung candidacy ni VVV last year. No? Si VVV wala naman talaga nakapag-predict na sasali to for the MUPH last year until biglang nakita na lang natin sa social media. Binulaga na lang tayo sa isang post na siya na nga in-appoint ng Bacoor. So tingnan natin dahil mukhang may Payton nga tayo makikita next year. At kung Payton, isa rin siya na galing sa ALV Circle of Pageant. So, katulad ni Winwin, ni Kat. Yan, salpukan sila dito kung sakaling magkatotoo or matuloy nga yung kanyang candidacy. Now, Dindy Pajares, nandito pa rin ang chikang Dindy Pajares. So, may mga naririnig na ako, may mga nag-message na sa akin na wala nga daw Dindy Pajares kasi para na-confirma na ni Dindy na hindi nga talaga siya sasali pero nandito pa rin talaga yung chikahan na mukhang may Dindy Pajares nga. Pero ayun nga, tingnan natin. Same with Patch Magtanong na nandyan pa rin, hindi pa rin sumusuko ang ibang mga pageant fans para sa candidacy ni Patch. So ayun yung mga malalaman natin sa susunod na araw. Marami tayong look forward for this year 2025. Mabilis na lang to. On February, second week or third week, papakilala na rin ng mga delegates for the Miss Universe Philippines. So ito mga iniisip natin ngayon, mga katang isip natin or what, ay matutuldukan na rin pagpasok ng Pebrero. Kaya naman sa mga pageant fans dyan, what are your thoughts? I wanna know your thoughts. Comment below. So yeah, again mga pageant fans, before we wrap up, kung kilala nyo ang mga representative or delegates ng inyong mga lalawigan, syudad, or may mga inaay kayo for the Miss Universe Philippines pageant, comment nyo dyan just comment section para naman sa susunod ng mga episode, ma-flex din natin yan at ma-promote din natin ang mga delegates na ito na sasabak din. Yung mga kumpirmadong sasabak na, yung mga nanalo sa mga local pageant para ma-flex din natin sila sa susunod na episode. So yeah, again, thank you so much for tuning in today's episode of the Pageant Passion Podcast, Crowning Conversation. This is our episode 1 for this year 2025. So if you enjoyed this episode, please wag nyo nang kalimutan mag-subscribe dyan at i-like nyo na rin tong video na ito para sa mga susunod na episode pa natin. Marami pa tayong magawa at mag-flex pa tayo ng mga beauty queens natin or kung ano mang mga gusto nyong topic, i-comment nyo lang dyan para ma-topic natin yan sa mga susunod na video. Again, this has been Carl Loyola. Keep safe, keep shining mga pageant fans. Happy New Year and paalam. At syempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola.